Hamas gusto pong itumba, mga sangkay, umuntikan ng itumba yung mga Palestinians at maging ang iba pang mga foreign nationals na tumatakas po mula sa Gaza. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Good day, magandang oras po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay na narito ngayon. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa ibaba po ng video na to, i-check nyo po mga sangkay, meron po kayong makikitang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong update patungkol po dyan sa digmaan sa Israel. Okay. Muntikan daw mga sangkay. Okay, ito. Muntikan daw. Itumba. Itong mga Palestinians at iba pang mga civilian na kung saan tumatakas po sa kamay ng Hamas dyan sa Gaza. Kasi alam nyo mga sangkay, nire-rescue ng IDF or Israeli Defense Force ang lahat ng civilian na nasa loob pa rin. So, yung mga nakikita nyo mga sangkay na nadadamay po sa digmaan, sila po yung hindi pa rin lumilikas mga sangkay, yung tipong ayaw po talaga nila umalis. Alam naman po natin mga sangkay na pinagkukutaan po ang ilalim ng lupa sa may North Gaza nitong Hamas. So, ang nasa ibabaw mga sangkay, walang iba kundi yung mga building, yung mga civilian. So natural mga sangkay, kapag may ibinagsak na rocket, papunta po sa tunnel ng Hamas ang unang tatamaan mga sangkay kung mayroon pang nakatira doon na tao. Kaya may mga nadadamay mga sangkay. So eto naman mga sangkay, muntikan. Muntikang madali or hindi ko alam kung muntikan lamang nadali or mayroon pong naitumba na mga civilian kagaya po ng mga Palestinians na tumatakas po dyan sa Gaza. Ito panoorin po natin. This is the end of the 29th day in the Gaza-Israel war. Today, the IDF spokesperson's unit in Arabic issued a statement calling on the Palestinian civilian population that still remained in the northern Gaza Strip to evacuate south, stating that it will open a humanitarian corridor between 1 to 4 on a street called Salah al-Adin. Okay. Ito, mga sangkay, balikan po natin itong part na to. Diyan po, ito po ang kuta ng Hamas. Tingnan nyo na lang yung may pula. Ito mismo. Ito po yung northern Gaza. So, andito po yung kuta. Sa ilalim po niyan, mga sangkay, andyan po yung tunnel, kampo ng Hamas. Terror group. Ngayon, ang Israel, nagbigay na po sila ng babala na lahat po ng nasa northern part ng Gaza ay umalis na papuntang south. So, itong makikita nyong red na linya, ito po yung safety na dadaanan nila. Kasi, nakabalandra dyan mga sangkay, nandito, kumbaga, nire-rescue po sila dito ng IDF or Israeli forces. Ito po yung pinaka-safe na way papunta po sa part ng southern Gaza. Kaya nga lang mga sangkay, ang problema po, ayaw paalisin ng Hamas ang mga tao doon. At may mga naniniwala na kakaunti. That is why mayroon po talagang nadadali mga sangkay. So, may mga nagsasabi nga dito, sangkay, maging patas ka naman sa binabalita. Dapat hindi ka kumakampi sa Israel. So anong inyong gustong gawin? Kumampi ako sa terror group? Ha? Kumampi ako sa tinaguriang terror group ng Western countries? Remember mga sangkay, delikado pong tao ang Hamas. Hindi po natin dapat pagkatiwalaan yan. Mismong anak ng founder ng Hamas na mismo ang nagsasabi. At eto nga mga sangkay, kitang-kita naman. Okay?
na ang ginagawa ng Hamas ay hindi po talaga maganda. Isipin nyo, umatake ang Hamas sa IDF sa gitna po ng evacuation ng mga civilian doon po sa Gaza. Kundi ba naman may mga yung pag-iisip, di ba? Kung hindi masama ang kanilang intensyon o gustong gawin, mga sangkay, ang kanilang iniisip, di sana, hinayaan nilang mag-evacuate yung mga Palestinians kung concerned sila talaga. So hindi, mga sangkay. So ito, panoorin natin. It will open a humanitarian corridor between 1 to 4 on a street called Salah al-Adin. As the IDF troops worked on opening that road and securing it for civilian population to move south. Ayan, di ba? Yung mga IDF mismo, kabaliktaran yung kwento, di ba? Yung kwento ng mga loko-loko, sabi nila yung IDF yung nagpapahirap, mga sangkay. Pero ito IDF, yung Israeli forces, sila mismo ang nagdadala sa mga civilian population na papunta sa south para maprotektahan mga sangkay. Yun po yung pinaka-mabisang o pinaka-safe na pamamaraan. Pumunta silang south. Kasi sa south, mga sangkay, andun po yung lahat ng tulong. Andun po yung tulong ng iba't ibang mga bansa. At safe po sila doon kahit papano. Kampo po ng Hamas ang nasa norte. Ngayon, ito na. They were attacked by Hamas terrorists that used that particular time that the IDF gave the civilian population to evacuate in order to launch mortars and carry attacks against IDF troops. No IDF troops were harmed in these terrorist attacks. Here are some proof of Hamas using the humanitarian corridor that the IDF gave the civilian population in order to attack our troops. Grabe, no? Kaya, dito natin nakikita mga sangkay, na totoo yung sinasabi ng Hamas. Anak ng Hamas, yung anak ng founder, yung prinsipe, dapat ng Hamas. Na itong Hamas ay wala pong ginagawang matino para po sa Palestinians. Ang gusto lamang po nila mangyari, magalit ang Palestinians sa Israeli forces or sa mga Hudyo. Kaya nga po mga sangkay, ang mga Palestinians, lagi po nilang isinusubo. Una pong napapatumba ng Israel. Bakit? Ginagawa po nilang pain nitong Hamas. Nang sa ganon, yung mga pamilya ng Palestinians, makipag-isa na po sa kanila, makipag-join sa kanila, para labanan ng Israel. Ganyan po kadumi ang laro nitong terror group na Hamas. This is one proof of many incidents that show that Hamas is a terror organization that cares about nothing. It doesn't care about the civilian population. It doesn't care about the Palestinian people. Kita niya na mga sangkay. So ngayon, bistado. May kuha ng video kung paano po umatake. Hindi man lang nila hinayaan na makaalis kung totoong mayroon po silang pag-aalala para po sa Palestinians na mga kababayan nila, sana sa gitna ng digmaan pinapaalis po nila. Pero wala mga sangkay kasi nga po wala naman talaga silang pakialam sa Palestinians. Ang gusto lamang po nila, maipatumba itong mga Hudyo. Kaya kahit isubo nila yung Palestinians, sige. Meruin mo, baliktad pa no? Kung sino pa ang mga Hudyo, kung sino pa ang hindi Palestino, sila pa mismo ang tumutulong sa Palestinians na makaalis. Yun ang ginagawa ng Israeli forces. It only cares about destroying Israel. It uses the civilian population of the Gaza Strip as human shields. Please join us in prayers that God will protect the Israeli soldiers, the civilians, and the civilian population inside the Gaza Strip. We need to end this terror organization called Hamas. Thank you, and pray for the peace of Jerusalem. You see, mga sangkay,
Klarong-klaro na yun, mga sangkay. Nakita nyo naman. Sila pa mismo. May narinig ba tayo mula po sa grupo ng Hamas? Na sinasabi nila, ipanalangin natin ang mga civilian na Palestinians, maging ang mga civilian na mga Hudyo, na mga Jewish, na Israelites, na maging safe, na hindi sila madamay sa digmaan na ito. Wala tayong maririnig na ganyan. Pero dito mga sangkay sa mga Jewish, yan, klarong-klaro mga sangkay. Anong sabi niya? Ipanalangin natin. Let's pray sa mga civilian, okay? Palestinians, protect the Israeli soldiers, the civilians, and the civilian population inside the Gaza Strip. Tinutukoy po dyan yung mga Palestinians na maging safe din sila. Kaya nga lang, sana po, lahat na po ng nasa loob ng northern part ng Gaza na Palestinians ay umalis na para hindi na po talaga sila madamay. Okay? So ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.